Diyos, maraming salamat ngayong umaga. Nabuspos mo kami ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo ang mga salita na aming pag-uusapan sa umaga ito. Nangingikot, gamit mo lamang na maghayag ng mabuting balita ni Kristo sa aming tagapagligtas. Salamat ngayong umaga, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsasalita. Amen. Mark chapter 9 verse 23. Yan po, welcome po ang lahat. Mark chapter 9 verse 23. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! At gayon din sa Hebrews chapter 11 verse 6. Okay, mukhang hindi yata masyadong makita na learn yung ano. Okay, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang salita, tayo po natin. Praise God! Isang masigaw, palakpak! Salamat sa ating Panginoon Diyos! Amen! Amen po ba? So ngayong umaga, i-welcome po natin ang lahat. No? Yan, batiin natin yung ating katabi para bawat isa sa atin ay lumakas. No? Sabi niyo, kumusta na kayo? Salamat na nakasama namin kayo ngayong umaga. Praise God! Bakit ako magpapatuloy? Salamat sa ating Panginoon kasi ang Diyos ay napakabuti. Noong nakaraang linggo, 2 linggo nakaraan, 1 buwan na nakaraan, tingin sa lahat o kalaman ninyo lahat na nagka-problema po tayo rito sa ating air condition. So halos lahat ng unit natin ay defective na po. Halos dalawa o apat, dalawang malalaki na lang tumatakbo dahil lahat ay sira. So yung mga maliliit hindi talaga kaya paligid sa atin nagpapaypay. So ngayon naman, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos kasi po, binigyan tayo ng ating Panginoon ng dalawang malalaking aircon na bagong-bago. At hindi lamang po yan, may nakabackup pa diyan na air cooler po na dalawa. Kaya yung air cooler natin, yung isa nasa likod, yung isa nandito sa harap para i-saturate yung lamig. Yung bago natin ay napakaganda at napakalamig, no? Maya-maya, wala na yung init. Kasi galing tayo sa talagang yung dimension of worship, yung pinakamataas na pagsamba ay naranasan natin. Kaya lahat ng init ng ating katawan ay lumabas. Amen! Maya-maya yan, ibsa na yan, dahil nandun na. Sa biyaya ng Diyos, ay nagkaroon na tayo ng bagong aircon. Unit na bago talaga. At yan ay kinasal ng Biyernes. Salamat sa Diyos. Kasi sabi ko sa ating technician, hindi ka uuwi nang hindi matapos yan sapagkat kailangan tumakbo ng linggo yan. Kasi naawa ko ako sa inyo nung nakaraang buwan, talagang puro paypay, wala po kaming magagawa. Pero ngayon, salamat sa Diyos. At yan po ay ating binabayaran. Salamat sa Panginoon kasi may sumagot. Dahil i-cash natin yan, doon na lang po tayo magbabayad sa tao na nagmagandang loob na bayaran lahat yan. Almost 130,000 yan. Praise God! Palakpakan natin si Lord! Kaya kinakailangan kahit sina-offering natin talagang rigid. No, dapat hindi palyado ang pagbigay natin. Kasi dyan natin kinukuha yan. Yung pambayad yan. Susunod, papalitan na natin yung mga luma, yung mga nakakamit na yan. Panahon kung yan. Kung pangit kinayon itong church nito, siya yung tanda ng mga aircon na yan. Kaya sabi ko nga sa pamunuan, at ang
gagawin natin repair dyan, gagastos tayo ng malaki. Tapos 3 months, 4 months, sira na naman. Salamat sa Diyos. Minsan pagpalakpak sa ating Panginoon. Kaya, sa Diyos yan. Okay, tuloy po tayo. Sabi po rito sa ating binasa, sa Mark chapter 9, verse 23, ito po yung team natin, text ng team natin for the whole month na June. No? Jesus said unto him, if thou canst believe all things are possible to him that believe it. Sa Hebrews chapter 11, verse 12 of chapter 11, verse 6. But without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is a rewarder of those who diligently seek him. Mga kaibigan, mga kapatid, yawang ang buwan nito ay pag-uusapan natin is all about faith. Ang tipo natin, nothing impossible to God, or nothing impossible if you have faith. Walang imposible kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon is all about faith, patungkol sa pananampalataya. Kaya ang title po natin, nothing impossible if you have faith. Naniniwala ba kayo na walang imposible sa Diyos kapag may pananampalataya? Alam niyo, napakabuti ng ating Panginoon. Yung preaching ni Pastor Frank kaninang first service, nagulat ako. Kausap ko yung isang magagawa. Sabi ko, bakit nagkaparehas kami ng preaching? Preaching niya rin. Hindi naman kami nakausap ni Pastor Frank within a week. So alam nyo, kapag ang Diyos ang gumawa, walang imposible. At ako'y naniniwala na ngayong umaga, may gagawin ng Diyos sa ating kalangitan. Amen. Kasi napakaganda ng ating pag-usapan. Sige po, ulit natin yung palakpak. Nothing impossible if you have faith. At kung ikaw ay may pananampalataya ngayong umaga, asahan mo na may mangyayari, may magaganap na mabuting bagay sa buhay mo. Amen. Sabi rito, kinakailangan tayo magkaroon ng tinatawag na pananampalataya. We must have faith in the power of God. Naniniwala ba kayo na may kapangyarihan ng Diyos kapag may pananampalataya? Ulitin ko, may kapangyarihan ng Diyos kapag may pananampalataya ka. So kinakailangan natin ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos upang maganap ang mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Amen. So sabi ko rito, our God is powerful. Tandaan natin ito, mga kapatid. Ang Diyos na sinasama natin dito, hindi pipitsuging Diyos. Hindi po mayroong Diyos ng ating sinasama sa lugar nito. He is God. He is powerful God. Siya yung ating pinabalik-balikan dito. Yes, Lord. Salamat sa Panginoon. Ulitin ko. Siya yung ating pinabalik-balikan dito. Bakit? Naniniwala ka na ang sinasamba mo na Diyos dito ay Diyos na buhay at totoo. Hello? Andiyan pa ba kayo? Ang Diyos na ating sinasamba sa lugar rito ay Diyos na totoo at buhay. Tingnan natin. Sa aklat ng Genesis chapter 17, verse 1. When Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty. Sa ibang salin, I
sa Diyos? Ha? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Walang mahirap sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid. Kung sa tingin natin ngayon, may mga bagay na hindi natin kayang gawin, ito tandaan natin. Sa Diyos, walang imposible. Tingnan natin sa buhay ni Sarah o si Sarah. Genesis chapter 18 verse 14. Alam natin sa kalalagayan ni Sarah na sa edad na 90 years old, 90 years old, si Abraham 99, si Sarah ay 90 years old. Sabi ng verse 14, is there anything too hard for the Lord? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Sa tingin nyo kaya? Mayroon bang mahirap sa Diyos yung umaga na hindi niya kaya gawin sa'yo? Wala! So kinakailangan natin ng pananampalataya para matupad yung sinasabi. Is there anything too hard for the Lord? Kailangan natin ng pananampalataya ng umaga upang magawa ng Diyos sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo kaya gawin, kapatid, ay kayang gawin ng Diyos sa'yo kung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Amen! Sige, tuloy natin yung palakpak sa Diyos. At the time appointed I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Tingnan nyo. For the story of Sarah, 19 years old. Sino maniniwala sa inyo na magkaanak pa ang 90 years old? Wow! Dito. 90 years old, manganganak pa. Kaya si Sarah, nung dinalaw ng mga anghel, pinagtatawanan ni Sarah ang mga anghel, sabi ni Sarah, sa edad kong ito, 90 years old, hindi na ako dinadalaw, magkaanak pa ako. Pero, dahil alam mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo na walang imposible sa Kanya, simple lang. Kaya ang sabi ng Diyos sa Kanya, is there anything too hard for the Lord? Wala. Pagkatapos nun, dinalang siya muli. Pagkatapos ng dalawin, ano nangyari? Si Sarah ay nagbuntis. Grabe ano? 19 years old, nanganak pa. Ngayon sa panahon na natin ngayon, alam nyo, kung kayo magre-research, sa panahon na natin ngayon, may mga early menopausal kung tawagin sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, anthropos, sa mga babae ay menopausal, o yung hindi na dinadaan ng dalaw. Mayroong mga 40, nagre-research kasi ako, may 40 na hindi na dinadatnan. At kapag hindi na dinadatnan, do not expect na ikaw ay magkaroon ng anak. Sabi nga, mahirap palang pagdating ng ganon. Pero, kung nananalig ka at nagtitiwala ka sa Diyos, at kapag ang Diyos ang gumawa ng himala sa iyo, wala namang imposible sa Panginoon Kaya lang ngayon, ang nakakalungkot, napakaraming mga bago na ginagawa ngayon ng mga siyensya. No, di ba? Para lang yung 40 years and above ay magkaroon ng anak, ang daming ginagawa hindi miracle yan. Ang miracle, kapag ang Diyos ang gumawa sa buhay mo at gusto ng Diyos na bigyan ka ng anak at the age of 40, bibigyan ka niya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Diyos mangyayari. Amen! Kaya nga si Sarah habang dumarating ang panahon, araw at gabi sumusunod, lumalaki yung kanyang tiyan. Natutuwa si Sarah dahil siya'y nagdadalang tao. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga kababaihan, kaligayahan nila talaga na magkaroon ng anak.
Wala yata. Buti na lang hindi ako naging babae. Ang kababaihan na may asawa, galak na galak sila kapag nagkaroon ng anak. Para yata hindi kayo sangayon sa amin. Sa pang-ayon. Di ba kayo masaya sa anak nyo? Eh kami mag-asawa, masaya. Sabi na, dalawang anak kami. Puro lalaki. Ha? Masaya kami. Kulang pa. Tama na na. Tama na. Noong araw, nagangad kami ng babae. Pero sinabi ko sa Lord, Lord, tama na. May babae o walang babae, tama na. Meron na ba kaming dalawang lalaki na mga matatangkad? Masaya lang kami. Bakit? Binigay ng Diyos eh. Alam mo kapag ang Diyos ang nagbigay, magiging masaya ka. Amen? Kapag totoong yung Diyos ang nagbigay sa'yo, nagkaroon sa'yo, masaya ka. Bakit? Yun yung naging bunga ng iyong pananampalataya. Kaya tingnan mo si Sarah. Ha? Masaya siya, pero nung una pinagtatawan niya yung malangit. Imposible yan. 90 years old na ako, wala na akong hindi na akong dinadanda ng dalaw eh. Mga anak pa. Pero ano sabi ng Diyos? Sana makinig ka. Pero bang mahirap para sa atin? Ha? Kaya tanda natin mga kapatid, kung sa tingin mo ay umaga sa buhay mo, nahirapan ka, i-handle anumang bagay na iyong nararanasan sa umaga ito, nahirapan ka, ito tandaan mo. Basahin mo ang Genesis chapter 17 verse 14. Is there anything too hard for the Lord? Basahin mo yun. Kapag binasa mo yun at naunawaan mo na ang Diyos pala may kapangyarihan na gumawa ng himala sa'yo, kaibigan kapatid, ang mga bagay na hindi mo kayang gawin sa sarili mo, magagawa mo. Bakit? Kasama mo ang kapangyarihan na gumagawa sa'yo upang matupad ang nais mong mangyari sa buhay mo. Amen! Ito. Pangalawa, we must have faith in the providence of God. Ano po ba itong providence ng Diyos? Naniniwala ba kayo ng Diyos ay nagpapala sa bawat isa sa atin? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nagbibigay sa atin? Ha? Providence! Look at this. Luke chapter 6 verse 38. New International Version. Tanong ng Panginoon sa kanila, how many loaves do you have? He asked. Go and see. Nagtanong ang Diyos sa kanila. During the time, ito yung miraculous na ginawa ng Diyos. Sabi sa mga alagad, ilang tinapay meron kayo? Hindi makasagot ang mga alagad. Tingnan nyo ha, kung paano gumawa ng himala ang Diyos. Hindi masagot-sagot ng mga alagad kung ilang tinapay meron silang dala. Alam nyo kasi, yung mga pwede ko bang sabihin, hingi ako ng permiso sa inyo, gamitin ko yung word. Okay lang ba sa inyo na gamitin ko itong word? Yung mga matatanda, humingi ako ng permiso sa inyo ha? Ha? Huwag kayong magkalit sa akin na humingi ako ng permiso sa inyo. Sabi nyo, oo. So ito, sabi ng Panginoon, ilang tinapay mayroon kayo? Eh walang masagot ang mga alaga. Dahil wala silang mga dala. Talaga naman, yung mga matatanda, hindi talaga mahilig magdala ng pagkain. Amen? Bakit kaya nung panahon na yun? Libo-libong tao. Ni isa sa kanila hindi makaisip magdala ng pagkain. Hindi nila naisip na doon sa gitna ng ilaw ay magugutom sila. Wala na kapagdala ng pagkain. Bakit? Ito ang dahilan mga kapatid. Dahil sa kagalakan nila, yung excitement nila na makita ang Panginoon, walang nakapagbit-bit sa kanila ng pagkain. Dahil gusto nilang makita ang Diyos eh. Eh yung mga tao hindi uwi. Pagtanong ang Panginoon sa mga alagad, sino-sino may dala ng tinapay? Di makasagot ang mga alagad. Pumunta, nag-ikot. Natagpuan nila, sino may dala? Bata. Ilang tinapay? 5. Ilang isda?
Dalawa, sa tingin nyo, magkasya sa 5,000 pakakainin ko na bata? Nakita niyo mga kapatid? Tingnan niyo ang kamay ng Diyos. Kung paano nagpala, paano yung pinrubay ang kailangan ng tao. Sabi ng mga alagad, ang mga alagad talaga may dahilan. Sana hindi tayo maging ganito. Na napakarami nating dahilan sa Diyos. Alam sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwi na natin sila. Hindi natin sila kaya pakainin sa 5,000 mga kapatid. 5,000 po na mga tao na pumunta sa pagtitipon ni Jesus Christ. Sabi ng mga alagad, pauwi na natin yan, Lord. Hindi natin kaya pa kainin yan. Isang alagad sumagot, Panginoon, 8 araw na pinagtatrabuhan ng isang tao ay hindi sapat upang pakainin ang 5,000 tao. Sabi ng Lord, okay, balikan mo, kuhanin mo yung 5 tinapay at 5 isda. Ay, 2, sorry, salamat Brad, narinig mo pala ako. 5 tinapay, 2 isda. Sabi ng Panginoon, okay, kuhanin mo yung 5 tinapay at yung 2 isda, dalhin mo rito sa akin. Tingnan mo ang kamay ng Diyos kung paano siya. Napakabuti niya. Pagdala. Anong ginawa? Anong ginawa sa tinapay? Pinagpira-piraso. Pinagpira-piraso. Yung 5 tinapay, 2 isda. Sa tingin nyo kaya, sapat para makainin ang 5,000 sa 5 tinapay, 2 isda? Hindi. Pero gusto ko makita natin mga kapatid, kung gaano makapangyarihan ng Diyos at kung paano ang Diyos gumawa ng himala, kung paano siya nag-provide ng kailangan ng tao na sa gitna na sila'y magugutom, ang Diyos ay hindi pumayag na magutom ang mga tao na naghahanap sa Kanya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, ang mga anak ng Diyos kailangan ay hindi magugutom. Bakit? Ang Diyos natin ay nag-provide upang ikaw ay pakainin 3 times a day. Amen. Pandesal kape. Tama kasi. Pandesal kape. Pagdating ng 8:00, ano kakainin? Longsilog. Para naman maganda-ganda. Kanin, siyempre, pag kanin may ulam. Pagsamahin na natin. Longsilog. Tama nga ba? Sinangat, may itlog. O, diba? Pagdating ng 10:00, anong gagawin mo? Merienda! Bibili ka ngayon ng tinapay, bibili ka ngayon ng soft drinks. Kaya yun, sa kakainin ng soft drinks, sa mataas ang sugar. Kasi pastor, nagpapatama na naman. Hindi. Pinag-usapan na lamang natin dito kung gaano ka biyaya ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang 3 beses tayo kumakain, sobra pa. Bakit? Dahil ang biyaya ng Diyos na nasa sa iyo ay sapat na hindi mo kayang ubusin sa maghapon. Amen! Yan ay nagpapatunay na ang Diyos ay nagpala sa iyo. O tingnan mo ako. Sakalan siguro, payat ako, ganyan. Pero, tanong nyo ako kung ilang beses ako kumakain. Ganito talaga itong katawan ko, hindi ko pinaliit yan. Tanong nyo kung ilang beses, tanongin nyo naman ako. Sinasabi, ilan? May kape ako sa umaga, kape lang. Kape at pandesal. Pagdating ng 11:00, manananghalian na kami mag-asawa. Pagdating ng 3:00, magpapatimpla na ako ng kape sa aking asawa. At kung ano mang mayroon dyan, yun ang aming imimerienda kung wala akong kape. Pagdating sa gabi, tanong nyo kung ano kinakain namin sa gabi. Mukhang hindi yata kayo mga naniniwala kayo ganito na payat. Napanatili ko yung katawan ko ng ganito. Bakit? Sa gabi, walang kanin,
basta walang gamit. Walang ulam. Walang gamit, walang ulam. Ha? Kasi hindi kami kumakain eh. Walang kain, walang ulam. Hindi ba? Anong kinakain namin? Wala. Yung asawa ko, nung una, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Kasi kung marunong ka magdisiplina sa sarili mo, kaya mo yan. Bakit? May Diyos na tumutulong sa iyo kung paano mo mapanatili ang katawan mo na malusog. Kung sabihin na kaya ko, hindi ko malusog. Malusog ako. Ha? Pero higit sa lahat, mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos na hindi tayo dinalamuan ng sakit. Yun ang pinakamasarap sa buhay natin mga mananampalataya. Bakit? Mayroong Diyos na nagpapala sa atin. Ha? Sinasabing, gayahin ko kami yan. Mamaya, tanungin niyo yung asawa ko na sa likod. Wala talaga kaming kanin. Ako, kapi lang. Pagkatapos kong inom ng vitamins, yan. Wala, sa gabi, uminom ako ng vitamins. Huwag mong kalilimutan yan. Sabi niya, mas ano bang vitamins? Gusto ko lang ang vitamins. Kaya lang medyo masakit sa Pero si Lord, sabi niya rito, ang Diyos ay nagpapalang. Yung tinitake ko ng vitamins, ang laking tulong sa akin. Kaya lang mahal. Yung carb lang, kamahal pala niyan. Yun ang nagigiyang ko. So, yun ang tinitake ko ngayon. Nawala yung aking allergy. Pag nakalanap ako ng alikabok. Ano yan? Nakakatulong. Huwag niyo sabihin nga, hindi nyo kailangan. Kailangan natin yung mga kapatid. Huwag tayo magiging sobrang alam niyo yan kung anong sobrang kailangan ng katawan natin yan. So yung tinitake ko gabi-gabi. Carb lang. Ano? 500 milligrams araw-araw. Carb lang. Mahal lang. 1,500 yung... Ayan, nabanggit ko rin. Hindi ko sana dapat banggitin yan eh. Pero laking tulong sa carb lang yan. Producer nun, United States. Imported po kasi yan eh. Nabibili nyo lang sa SRP. Tama ba po SRP? SRP. Pero, may nakita kasi ko ito ng SRP sa SNR. So, doon nabibili yan. Okay. Tingnan natin. Nung mag-multiply si Lord, matindi. Tingnan nyo yung multiplication ni Lord yung sabi sa Philippians 4:19, but my God shall supply all. Kanino? Pastor ba? Hindi. Sa iyo, pag sinabi mo, ang Diyos ko ay magbibigay sa akin ng sustento, mangyari ba sa iyo? Mangyari. Bakit? Ikaw yung nagdeklara sa Diyos na siya Diyos na mapagpala ng inyong kailangan. Amen? Hindi naman siya sinungaling eh. Ito, 1 Peter chapter 5, verse 7. 1 Peter chapter 5, verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kung ang Diyos ay hindi magpapala sa atin, hindi Kanya aalagaan. Tanda natin, pinagpala ka ng Diyos. Bakit? Inaalagaan ka ng Diyos bilang anak at bilang mananampalataya. At bilang mananampalataya, marapat lang na pagpalain ka ng Diyos na pinaglilingkuran natin sa lugar na ito. Bakit? Our God is a God of miracle. Amen! Naghihintala! Bakit niya sinabi walang imposible? Bakit Diyos lang ang makagagawa niya? Kata natin, hindi ko magagawa, hindi nyo magagawa. Dahil limitado ang ating kakayanan. Limitado ang ating karunungan. Limitado ang ating kapangyarihan. Pero sa Diyos, magagawa niya. Kaya ang sabi niya, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kaya ngayong umaga, lahat na imposible sa'yo kapag nanampalataya ka ay mangyayari sa buhay mo. Uuwi
uuwi ka, dala-dala mo ang katugunan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen. Ito, Matthew chapter 6 verse 33, King James Version. Alam na natin ito. What's it? Ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Sinabi ba kay pastor? Hindi. Sinabi ba sa church? Sinabi ba sa mga worker? Hindi.